Siksikang piitan na sinabayan pa na matinding init ng panahon. Yan ang tinitiis ng mga bilanggo sa Quezon City Jail. Ang ilan sa kanila ay tinamaan na ng mga sakit tuwing tag-init gaya ng pasintabi-lampo, piksa at galis. Nakatutok si JP Soriano. Alauna ng hapon, nang payagan kaming makapasok sa Quezon City Jail, ramdam agad ang malapugon na init sa loob. Kita sa mukha ng inmates ang pagkabalisa. Halos wala raw epekto ang ilang air ventilation sa kulungan. Hubad ng pang-itaas na damit ang marami. Panay ang paypay. Isa ang Quezon City Jail sa may pinakamaraming inmates ayon sa Bureau of Jail Management at Penology. Kamakailan, naging tampok ang larawan at video ng inmates na mala sardinas na natutulog sa sahig. Nakakagab po kami sa labas doon. Nagpapahangin. Sinakailo po ang init dito. Nasa 2,500 mahigit ang mga inmates dito sa Quezon City Jail, pero bumaba pa raw yan kumpara ng mga nakaraang taon. Gayunpaman, nasa 800% pa rin ang kanilang congestion rate. Ibig sabihin, ang isang selda kung saan 10 tao lang ang dapat nagkakasya, 80 hanggang 90 ang nagsisiksikan. Binabantayan ng Quezon City Jail medical staff ang mga sakit na kadalasang lumalaganap kapag tag-init, tulad ng pigsa, scabies at gastroenteritis. Ang 52 years old na inmate na ito, hirap na makalakad matapos magkapigsa sa likod ng kanyang kaliwang hita. Siksikan na talaga sila, kakahawa-hawa ng sakit. So, minabuti po namin na itigil na muna yung pagtanggap ng inmates. Nag-coordinate kami sa courts ng QC at sa mga recipient jail sa Bikutan na kung pansamantala, doon muna dadalhin yung mga Quezon City detainees. Ayon sa BJMP, ang pangunahing sakit na nakukuha sa mga kulungan ay hypertension, upper respiratory tract infection, tension type headache, influenza at asthma. May mga naitala na rin kaso ng HIV sa loob ng ilang city jails. Ang mga may sakit na bilanggo, inihiwalay sa isolation rooms at ginagamot. Lalo po ating Pangulo, pag-upo niya at namalaman niya ang kalagayan ng mga inmates natin, nalaman niya na napakaliit ang budget para sa gamot ng mga inmates, ito po ay kanyang pinadagdagan, dinoble po. Ayon sa BJMP, umaabot na raw sa halos 140,000 na inmates ang nakakulong sa mahigit 400 kulungan sa buong bansa. Mahigit 80,000 rito nakulong dahil sa iligal na droga at resulta ng Oplan Tokhang. JP Soriano, nakatutok 24 oras.